Maaga kaming umalis ng bahay para sa schedule namin ng CAS ultrasound sa SM North. Nag-drive-thru na nga lang kami para sa sasakyan na lang kumain ng breakfast. Pero bago kami dumiretso ng SM North, dumaan muna kami dito sa Mitsubishi para kunin yung plaka ng sasakyan. Saglit lang din naman kami dahil naka-ready naman na din agad ni Michelle Daza. Dito nga pala kami nagpa-schedule ng CAS ultrasound sa may SM North dahil wala halos sa may malapit sa amin na meron nito. At dito na yung pinaka-convenient puntahan para sa amin. Dito nga kami sa may baby band ultrasound nagpa-schedule. Halos bago pa lang ang clinic nila pero napakadami na nilang good reviews. Ang relaxing ng place at napakababait pa ng mga staffs at ni doktora. Nag-fill up na nga ako dito sa front desk at pangalawa nga kami sa pila. Kasama nga din pala namin sina Karen at Nathan dahil dito na din sila nagpa-schedule ng CAS ultrasound nila. Tinignan ko na nga din ang mga packages nila at napaka-affordable lang dahil makakapagpa 3D, 4D na kayo for as low as 2,000 pesos. Habang hindi pa nga kami, lumabas muna kami para kumain at uminom ng matatamis para daw nasa mood si baby. Sabi kasi nila matatamis at malalamig para active na active at maging maganda ang kuha lalo na sa 3D, 4D ultrasound. Pagbalik nga namin ay saktong kami ng ultrasound. CAS ultrasound nga pala ang ginawa sa akin or congenital anomaly scan. Ito ang isa sa pinaka-importanting ultrasound para sa mga buntis dahil dito malalaman kung may abnormality si baby. Dito nga sa baby band ultrasound ay pwedeng kasama ang daddies during procedure. Pwede din mag-video pero limited lang para sa CAS. Dito kasi sinusukat maigi ni doktora ang bawat parts ng katawan ni baby at binibilang din kung kumpleto ang mga daliri. Medyo nakakakaba nga habang procedure pero buti na lang at napakagaan kakwentuhan ni doktora. 3,000 pesos nga pala ang CAS ultrasound dito sa may baby band ultrasound. Pagkatapos nga ng CAS ay nagpa 3D, 4D, HD ultrasound na din kami. Nung una ay medyo nahirapan pa nga makita yung face ni baby dahil tinatakpan niya ng kamay at paa niya. At nakadikit din kasi siya halos sa may inunan ko. Sa 3D, 4D kasi ay depende pa din talaga sa position ni baby at sa sitwasyon ang magiging result ng mga kuha. Pero dito naman sa baby band ay gagawin ng lahat para makapture na maganda ang face ni baby. At eto na nga ang aming baby boy. Tignan nyo naman at mukhang problemado at yung kamay ay nasa noo pa. Sabi ni ma'am na nag-ultrasound ay mukha daw foreigner si baby dahil napakatangos ng ilong. Ay, Diyos ko, sana hanggang paglabas at baka umaanggulo lang eh. Ang haba nga din ng mga daliri at mukhang sa mami naman na. Ang galing talaga, no? Kasi talagang kita na yung mukha ni baby. Isa talaga tong 3D, 4D ultrasound sa iniintay namin kasi sobrang nakaka-excite. 24 to 32 weeks nga pala ang recommended nilang weeks para kitang-kita na si baby. Pero sabi nila 26 to 28 weeks daw ang pinaka-best. Pilyong-pilyo nga ang baby boy dahil nakahawak ang isang kamay sa lato-lato niya. Diyos ko, kanino ba rin nagmana? Tignan nyo naman din na talagang tinatakpan na ulit niya ang face niya. Dalawang kamay at pati ang paa ay nilalagay sa muka. Pagkatapos nga ng ultrasound ay nagpicture na kami. Sayang at hindi kasama ang ate at kuya. Sa tingin nyo, sino ang kamukha ni baby number 3? 3-0 na ba ang mommy o makakascore na ang daddy? Eto nga pala ang mga collections ng baby band sa mga na-capture nilang babies. Napaka-cute, no? Eto nga din pala si doktora na napakabait at napakagaan kausap. May 3D, 4D package nga pala dito sa baby band ultrasound na may mga kasamang mga items at itong pictures ni baby na naka-frame. Nakuha ko na nga din pala agad ang cast result at thank God at normal lahat kay baby. Naipakita ko na din sa OB ko at okay na okay nga daw si baby. Kumain na nga din kami ng lunch dito sa Tokyo dahil nika-crave talaga ni Buntis to. At in fairness, ang sarap nitong wagyu nila. Dumaan nga din pala kami dito sa H&M at sabi ko daan lang pero hindi nakapagpigil at may daddy na nabudol. Ang cute nitong Mickey Mouse set pero hindi mo na namin binili dahil gusto talaga namin plain lang muna. Kaya eto munang plain blue ang binili namin. Napakadaming magaganda at nakakabudol talaga pero pigil muna at nakaset na yung araw ng pagbili ng gamit ni baby para sabay-sabay. Nakita ng daddy tong Spider-Man na terno at alam nyo naman, para sa aming Kuya Gio na napakahilig sa Spider-Man. Binili na din namin si Just ng isang terno jumper na Mickey Mouse pero hindi ka na na-video. Etong daddy nagtititingin na dito at excited na dahil ite-terno-terno daw niya lagi ang magkuya. Hindi nga namin kasama ang kuya at ate kaya bumili na din kami ng pasalubong. Habang namimili ang daddy ng barel para kay kuya, bumili naman ako nitong JJ na toy para kay Just. At nakita ko nga din tong stuffed toy na aso kaya kinuha ko na din.
Nahihilig nga din si Kuya Gio ngayon sa pagdodrawing at colors kaya kumuha na ako ng mga coloring books at drawing pads. Natapos na ako at lahat pero etong si Daddy hindi pa din tapos mamili ng baril. Diyos ko po, hirap na hirap siyang mamili hindi naman para sa kanya. Nagbayad na nga kami at dumiretso uwi na dahil baka nagwawala na yung mga bantay sa dalawang makulit.